Love reading number 8. Okay. This card showing this relationship o itong love reading na ito ay may kabiguan, hindi naging successful, or sabihin na natin may mga hinaharap na pagsubok, nawala ng guidance na universe. Yung dati na pinagsamahan ninyo bumaliktad, or sabihin natin nag-iba. May mga lamat yung pagsasama na ito. May kabiguan na nangyari, pero yung pain na yan, ibig sabihin natapos, nagawa ng solusyon, natanggal dun sa pagiging stagnant. Pag lumabas ito, ibig sabihin nagkaroon ng lokohan dun sa relationship. Nagkaroon ng sabotage, nagkaroon ng mga betrayals, may mga pinagdaanan na, pero at least yung the hangman ay nagpapakita na nasolusyonan or hindi nagkaroon ng stagnancy sa ganong sitwasyon. Sabi dito, may mga maling gawa pala sa'yo yung partner mo, but still, naiayos, nagkaroon ng wishes come true. Ibig sabihin, may mga tinupad si husband sa mga pangako niya. May mga bagay na nasolusyonan ni husband. Kaya lang, pumapasok pa rin doon yung tipo ng moment na parang hindi mo mapaniwalaan kung maayos na ba o sincero na ba sa'yo yung husband mo. Nakikita ko naman dito na binabalanse yung mga bagay-bagay, pero hindi ka pa rin kampante. Dumating ka na siguro sa sakdulan na ang hirap ng magtiwala ulit, o mahirap ng yung parang ipagkaloob yung sarili mo ng buo dun sa husband mo. Kasi nagkaroon na ng mga trials, nagkaroon na ng mga pain, at alam mo sa sarili mo na kaya na ng husband mo nasaktan ka. Kahit na nakita ko dito na pinatunayan o gumawa ng pamamaraan si husband para maging maayos yung lahat. The death card kasi na nakabaliktad, parang para sa'yo, walang pagbabago, or sabihin na natin na mahirap nang maitama pa yung pagkakamali na nagawa. Although nakita ko dito bumawi si husband, or nakikita ko dito na determinado siyang ipakita sa yung pagbabago o yung sinasabi natin na panunuyo, or yung kumbaga maging sincero na at this time. Naging masaya naman daw kayo, pero may mga bagay na pinanghihinayangan, lalo na pagdating sa pera or finances. Although nakikita ko dito sa cards na okay naman sa pera, kumbaga nakakaraos naman kayo araw-araw, but you still have questions regarding sa finances. Sabi dito sa cards, umiwas daw kayo o lumayo dun sa mga bagay na alam nyong hindi nyo ikapapanalo. Ibig sabihin, nagkaroon ng something, pero mas pinili ninyong ayusin kung ano yung meron sa inyo. Pero yun nga, hindi ka kampante. Dahil may mga bagay na natuklasan ka regarding sa babae. No? Kasi the fool na bumaliktad, ibig sabihin naging matalino ka. Naging may natuklasan ka, may nalaman ka. It's all about the girl together with the money. Sabing ganun kasi finances ito. Sabi dito sa cards na naging matalino ka nakita mo lahat, bumungad sa'yo yung katotohanan. Pero, nakita ko dito na solusyonan at nawala yung pagiging trap mo dun sa isang sitwasyon. Dahil dun sa mga nalaman mo, nakagawa ka ng actions. May mga bagay daw na kailangan sukuan, bitawan, o pakawalan. No? Nakikita ko dito sa cards na dumating ka na rin pala sa sukdulan na parang ayaw mo nang ilaban. Pero nakikita ko na gumawa pa rin naman ng pamamaraan si husband mo para maitama yung pagkakamali. Ayun lang, nandun ka pa rin sa stagnancy, nandun ka pa rin dun sa isang bagay na confused ka. Kumbaga, hindi pa rin mapawi kung ano yung mga nagawa. Nandun pa rin yung, hindi ka niya masisisi. Kumbaga kasi nakita mo na pumasok ka na sa isang sitwasyon na parang ang hirap na magtiwala ulit. Although, nakita ko naman na bumawi sa'yo yung husband mo. Pero,
nakikita ko dito sa cards na hindi ka pa rin kampante kasi may mga questions ka pa rin at still natatakot ka pa rin na mangyari yung yung mga nangyari before. Natatakot ka pa rin na hanggang sa ngayon, naka-blindfold ka pa rin, no, na dumarating pa rin sa time na parang niloloko ka pa rin, gumagawa pa rin sa time na parang iniisip mo na nasasaktan ka pa rin dahil nga hindi mo alam kung hanggang kailan seryoso o tapat sa'yo yung husband mo. It's really painful para sa akin ito kasi yung parang yung nagsasama kayo but hindi mo alam kung ikaw lang ba talaga.